Mga ka-Republic, dalawang malaking laban ang aabangan bukas ng mga basketball fans. Ang debut game ng Barangay Ginebra kasama si Troy Rosario at ang mainit na Game 2 sa pagitan ng UP at Lasal sa UAAP Finals. Isang panalo na lang ang kailangan ng Fighting Maroons upang maharbat ang kampyonato at nangangailangan naman ang panalo ang Green Archers upang makahirit ng Game 3. At may bonus pa tayong balita. Isang MPBL champion coach ang aakyat na rin sa PBA. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, debut game pa lang naman ang Ginebra dito sa Commissioner's Cup, pero bakit parang hindi na makapaghintay ang mga basketball fans? Una, hinihintay ng mga Ginebra fans ang bounce back campaign ng mga mag-aalak pagkatapos mabigo sila sa Governor's Cup. At sabik din ng mga Ginebra supporters na mapanood ang debut game ni Troy Rosario bilang bagong kabarangay. Marami ang umaasang malaki ang ilalakas ng Gin Kings dahil nadagdagan ang kanilang big man. Sa departamentong ito sila kinapos sa nakaraang Governor's Cup na napagwigyan naman ng talk and text. Ngunit parang mahaba ang championship hangover ng tropa ni Chotreyes, dalawang magkasunod na talo na sila dito sa mid-season conference. Hindi lang ang mga Ginebra fans ang naghihintay sa debut game ng Gin King. Aba, syempre nakaabang din ang mga haters. Naghihintay silang matalo ang mga mag-aalak para makapang-toxic na naman sila sa social media. At pag nanalo naman ang Ginebra, pupunahin ng mga talangka ang tawag ng mga referee. Kaya ang sabi nga ng ilang suki ng Halo-Halo Sports Republic, ito raw mga haters ay mga referee sa Facebook. Anyway, dalawang magkasunod na talo nga ang natikman ng talk and text sa kanilang unang dalawang laro. Governor's Cup champion yan at hindi yan inaasahan ng kanilang mga fans. At usap-usapan pa rin hanggang ngayon ang pagkukulaps ng SMB sa fourth quarter laban naman sa NLEX sa huli nilang laro. Yan ang defending champion ngayong Commissioner's Cup, kaya naman marami ang nadismaya. Pero kung titingnan naman natin sa ibang perspective, hindi ito dapat ikadismaya dahil nagpapakita lang iyan na unti-unti nang humahabol, nakakapantay na sa malalakas na team ang dating mahihinang kupunan. Medyo malayo pa pero mukhang on the way na ang PBA sa pagkakaroon ng parity na matagal nang ikinakampanya ni Coach Yeng Giao. Isang halimbawa niyan, ngayon ay nagpapakita ng lakas ang Northport Batang Pier. Sila ang nasa tuktok ngayon sa team standings sa kartadang 4 na panalo, walang talo. Ang problema nga lang, pagdating sa duloy parang nawawala ng gasolina ang mga team na ito at muling nangingibabaw ang mga koponan ng mayayamang kumpanya. Samantala, kasabay yan ng debut game ng Barangay Ginebra ay ang Game 2 sa UAAP Finals sa pagitan ng UP Fighting Maroons at Lasal Green Archers. Naharbat na ng mga bataan ni Goldwin Monteverde ang Game 1 at isang panalo na lang ang kanilang kailangan para maiuwi sa diliman ang championship trophy. Ngunit hindi basta-basta susuko ang Green Archers na sa simula pa'y favorite ng makakapag back-to-back champion. Binokya ng mga bataan ni Topix Robinson ang Fighting Maroons sa 2 beses nilang paghaharap sa elimination, kung kaya yamado ang Pasay Top Base Squad sa pagtataya ng mga basketball aficionados. Ngunit sa pinaka-importanting laban sa Game 1 ng Best of 3 Final Series, nasolve ni UP Coach Goldwin Monteverde ang Lasal Puzzle. Walang iba kundi si Kevin Kiambao. Nagpasabog si KQ ng 18 points sa first half, ngunit pagsapit ng second half ay napigilan siya ni Fighting Maroons rookie Jacob Bela. Si Bela ang inatasan ni UP Coach, nagwardyahan ang Lasal Superstar at sa buong second half, 1 puntos na lang ang naitala ng soon-to-be-named 2-time MVP. Ngunit sa kabuuan, ang Phil-Am na si Quintin Millora Brown ang bumuhat sa Diliman Base Squad upang makuha ang panalo sa Game 1. Sa harap ng mahigit 16,000 crowd sa Araneta Coliseum, nagtala si QMB ng 17 points and 9 rebounds para sa UP. At bukas, Game 2 na. Make or break para sa Lasal Green Archers. At para naman sa kupunan sa Diliman, gusto na nilang tapusin ang laban upang makapag-celebrate na ang mga isko at iska ng bayan.
At dito naman tayo sa ating bonus na balita. Matapos si Gia sa back-to-back MPBL Championship ang Pampanga Giant Lanterns, handa na si Governor Delta Pineda na umakyat sa PBA. Kinumpirma ni Converge Governor Archin Cayabyab magti-take over na si Governor Delta bilang head coach ng Fiber Xers. Kaya naman pala maagang sinipa si Alden Ayo, yun pala'y may ganito ng plano. Sinabi pa ni Mr. Archin Cayabyab baka raw mag-take over na si Gov pagkatapos na ng eleksyon. Mangangampanya muna ito at kapag di na masyadong busy ay pwede na nitong harapin ang pagko-coach sa PBA. Maaalalang noon ay gagawin sanang team governor ng Converge si Delta Pineda ngunit kumontra ang ilang PBA officials kaya di ito natuloy. Ayaw di umano ng PBA na mapasukan ng politiko ang kanilang hanay kung kaya ni-reject ang nominasyon sa Pampanga Governor. Ngunit sa pagpasok ni Governor Delta bilang coach ng Converge, walang power dito ang PBA board. Pribadong desisyon ito ng team management. Isa pa, politiko din si Coach Yeng Giao at may posisyon pa ito noon sa gobyerno nang pasukin ang pagko-coach. Handa na ba si Governor Delta para makipagsabayan sa mga Yeng Giao, Chot Reyes at Tim Cone ng PBA? Masasagot ang katanungan niyan kapag boses na ng butihing gobernador ang maririnig sa bench ng Converge Fiber Xers. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shout out sa iyo, Efren Mendoza, kabayan. Maraming salamat sa suporta, kabayan. Nariyan ka na naman. Sa iyo rin, shout out. Cecilia Gibara, shout out sa iyo, ma'am. Salamat sa suporta. Sa iyo rin, shout out. Romeo Conchada, salamat din sa suporta mo, kabayan. At sa iyo rin, shout out ni Nita Fortu, taga Batangas naman. Nagkaroon ako ng teacher na taga riyan sa Batangas. Mike Angelo Marabilia, shout out sa iyo. Salamat sa suporta, idol. Sa iyo rin, shout out Jerome Firanco. Yes, malapit na maglaro ang team natin. Bukas na yan. At sa iyo rin, Mercedes Espeleta. Yes, excited na tayong lahat. Shout out din sa iyo, Hayahay, kung sino ka man. Salamat sa suporta, 100% support daw. At sa iyo rin, Rakista Medina, good luck mga idol, sabi niya. At sa iyo rin, shout out Emily Olivares mula dyan sa Saudi. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.